Yo, kamusta nga pala kayo mga friends ko malulupit? Ngayong araw ay wala na naman tayong gala, kaya maglilinis lang ulit tayo ng motor. Ang motor ko ay 16,000 odo na. So, i-review din natin after ko linisin, no? Ito nga pala, papakita ko sa inyo ang aking motor. Mga friends, ito nga pala ang aking motor. Putik na naman. Because it's tag-ulan. Kaya maglilinis na naman tayo ng motor. Lagi na lang tayo naglilinis. Ang saya pag taga dito sa bukid, lagi naglilinis ng motor. Yan, ang aming lugar na napakaputik, 'di ba? Kaya linis-linis time na naman tayo. So mamaya pagkatapos nating ilinis, i-review naman natin 'to. Kasi 16,000 odo na siya. Ikaw ay ano na? Let's go, linisin na natin 'to. Tapos na tayo maglinis at ito nga pala ang kinalabasan ng ating paglilinis, no? Yan, napakalinis na yan. Para na yung bagong linis. Bagong linis. So umpisahan nga pala natin ang review sa ating Sniper 155R 2023. So umpisahan natin dito sa kanyang remote ulit as usual. Titingnan natin kung responsive ba yung kanyang answer back key. Yan, 1, 2, 3. Wait lang. Hindi ko pala napindot. 1, 2, 3. So yun. So wala pa rin siya halos delay, no? Titingnan natin. 1, 2, 3. Oh, di ba? Napaka-responsive pa rin ang kanyang remote at yung answer back key niya is gumagana pa din after 16,000 odo. So base naman dito sa kanya mga pairings, kung mapapansin nyo, kislapan pa rin yan. So medyo nag-fade na yung kanyang pagka-black kasi sobrang tagal na. Ilang taon na ba to? Parang nasa 6, 17, 18, 19, 20 months na yata to, or 21, basta ganun. 20 months or 21 months na siya. So isang taon mahigit na. Malapit na siya magdalawang taon. Kaya halos kumukupas na rin yung kanyang mga pairings. Kaya nito medyo na ano na yung pairings niya, no? Nabibitak-bitak na yung pintura. So pintura lang naman yan kasi nagagato talaga yung pintura natin over time, lalo na pagka madalas nabibilad sa arawan. Pero kung titingnan yung full aesthetic, full aesthetic ng motor, eh ganun na ganun pa din, itim na itim pa din naman siya, oh. Tsaka hindi mo naman siya mahahalata kapag ka hindi mo lalapitan. Yan, oh. Goods na goods pa rin naman yan. Tapos pinalitan ko nga pala yung decals nya. Ayan nga pala, kulay red na siya, hindi na siya kulay blue. Tapos ito meron siya nakalagay na Dream MB para sa atin yan. Tapos dito Sniper na magkarugtong. Yan, Sniper. Tapos dito may 155R yan dito, 155R. Kaso hindi na nakita kasi sobrang dark nung gray na nagamit sa pagpiprint. Tapos ito Dream MB ulit. Yan. So simple lang naman. May dalawang guhe. Tapos ito nga baliktad pa yung pagkakalagay. Dapat nakaganyan yan, eh. Yan, nakaganyan yan. Dapat dito nilagay. Sala, eh. Yan. Tapos ito sa likod merong OBR Nicole, syempre para payagan tayo lagi mag ride. Tapos yan yung kabuuan. Yung makina ko makinis pa, oh. Medyo may mga puti-puti na yan kasi sa tagal na nga ng panahon, eh hindi mo may iwasan magkaroon yan ng puti-puti. Yan, oh. May mga konting gas-gas din pero okay naman yan kasi syempre expose sa mga bato na nagliliparan sa daan, ganyan. Tapos itong mga mat nya is okay na okay pa rin, oh. Hindi naman siya nag-fade yung kulay, ganyan pa rin siya. Para sa akin goods na goods pa rin tong aking motor na in terms of aesthetic nya, no? Yung kulay, yung mga fairings nya hindi pa ganoon ka dami ng gas-gas. At nga pala napag-graphene coat ko na nga pala to, kaya medyo kislapan pa rin siya. Hindi siya ganun ka fade yung kulay kasi nga pinag-graphene coat ko. So ang nagastos ko doon sa graphene coating ay
3,000. So magaling si Boss Joe gumawa. Ang problema nga lang is mga gato na yung pintura ng aking motor kasi sa katagalan na nabibilad rin sa araw, nagagato yung pintura ng aking motor. Dito naman tayo sa kabilang side ng makina niya. So ayan nga, may mga puti-puti kasi na-stayan niya ng tubig, hindi naman may iwasan. Lalo na pagka tag-ulan yan, medyo pangit siyang tingnan pero wala tayong magagawa yan talaga Tapos may mga dito, may mga gas na yan. Kasi ito yung natumba natin dahil sa kambing. So nailang tayo sa kambing, yan, gas. At ito, hindi ko pa napapalitan ng mga fairings niya. Tapos meron din siyang basag dito. So mahuna talaga to Ito yung pinakamahunang part ng fairings niya ito. Yan. So wala pa tayong pambili ng fairings. Kaya hindi pa natin mapalitan. Tsaka ito mahaba dami. Yan abot yan hanggang dito sa ilalim. So ano rin yan, carelessness din. So hindi natin pwedeng sisihin ang ating motor kasi tayo lang naman ang gumagamit. So itong underneath nya, yan, okay na okay pa rin, makinis na makinis pa rin kasi lagi naman natin yan nalilinis. So overall fairings ng aking motor, medyo gasgasin talaga ang block, mahirap alagaan. Pero sa point ng panahon na to is masasabi kong naalagaan ko naman siya ng maayos dahil sa halos dalawang taon na siya sa akin, ganyan pa rin. So for my honest opinion, sobrang hirap talaga alagaan ng kulay black. Kahit naman siguro kahit anong sasakyan, kahit mga 4 wheels, mahirap alagaan ng kulay black. Pero this point, para sa akin, satisfied naman ako sa ginawa kong alaga sa kanya Then dito naman tayo sa kanyang panel. Ang keyless knob niya, tetestingin natin kung gumagana pa ng maayos. So ang dami nagsasabi na madali daw masira yung ganito. Matagal na tong issue hanggang ngayon parang duda pa rin ng iba na baka daw after ilang months masira, after ilang years masira. So 2 years na to sa aking motor na to, almost 2 years, pero ganito pa rin siya yan gumagana pa rin siya ng maayos at ang bilis ng kanyang respond. Yan tapos on. Yan ang panel ko. Nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung nakikita nyo. So yan panel natin. So time check 12:39 na hapon. Tapos check natin. Ang fuel economy average is 48.0. Yan, hindi ko yan nire-reset. Mula nung nagpa-review, hindi ko yan nire-reset. So ilang months na yung nakalipas, parang mga 5 months ago na yata yun. Tapos average speed 26, odo 16,281, trip 1 1,372. So yan ang basehan natin kapag magpapa-change oil na tayo. So 200 kilometers na lang, pwede na ulit natin siyang papalitan ng langis hanggang 2,000 kilometers. So 200 to 700 kilometers papalit na tayo ng langis ulit. And ang gamit kong langis is yun pa rin, Shell Advance Ultra 10W40 at fully synthetic, yung kulay gray ang lalagyan. Tapos trip 2 is 50 kilometers. So itong trip 2 is ginamit ko base sa carbon cleaner. Pagkalagay ko ng carbon cleaner, ito na yung natakbo niya. So sabi ng mekaniko, after 3,000 odo or 3 months maglagay na daw ulit ako ng carbon cleaner. So okay, yun yung gagawin natin. And then yan, oras. Tapos yung neutral natin gumagana pa. So papakita ko sa inyo kung gumagana pa lahat ng kanyang ilaw dito sa kanyang upper panel. So yan, yung key indicator niya gumagana pa. Tapos lahat, temperature, flasher at saka engine, check engine is gumagana pa So tingnan naman natin sa kanyang signal light. Yan. So yan, may ilaw dito. Tapos dito, goods na goods pa yan. Tsaka dito, yan,
visible naman siya kahit ano eh. Yan o, visible siya kahit medyo nakatingala. So yan yung ginawa natin remedyo dito sa ating, ang tawag dito, tail tidy. Kasi pag andito siya, lagi siyang tinatamaan ng hita kapag bumababa at sumasakay ang aking angkas. Kaya inilipat ko siya dyan. Yan, okay naman, visible naman kahit malayo pag nagbi-blinker. So dyan ko nilagay. At syempre stock pa rin yung kanya signal lights para hindi tayo paputol-putol ng wire. Tapos dito naman right signal, okay. Tapos dito, okay. Tapos lipat natin sa kaliwa. Yan, okay. Tapos dito sa kabila, okay din. Gumagana pa ang ating mga signal light at saka switch. Tapos dito naman tayo sa kill switch. Yan, ang kill switch natin. So testingin natin buhayin. Hindi siya mabubuhay kasi naka kill switch. Pero pag pinuhay natin yan, pinuhay natin to, yan, gumagana siya. So tingnan natin itong mga ilaw nya. So ang DRL is okay pa, oh. Napaka aesthetic pa rin niya. Naka ano yan, naka smoke lens yan. Kaya ganyan yung kulay. Ibang kaiba kaysa sa ang tag dito, sa headlight. Tapos itong kanyang high beam, buksan natin. High beam, patay natin, buhay, patay. Tapos passing light, okay na okay pa rin yan. So yung ating mga switch is okay na okay pa. Hindi ko nagagamitin ng busina dito kasi baka makagambala tayo ng mga, wala nyo, may mga nakatutulog dyan, ganyan. Kaya wag na natin gamitin tong busina. Tapos ang sunod natin is, sa bagay buhay na rin naman ng kanyang makina. So pakinggan natin. So ito lang yung medyo napansin ko sa kanya. So yun lang yung medyo napansin ko sa kanya, no, mga friends, na parang nag-iba na yung tunog ng kanyang makina kumpara dun sa dati pa. So normal naman yon pagdating sa motor, na mag-iiba talaga yung tunog niyan after several years. So ang ganap nito is kailangan na siyang i-tune up or ipalinis, FI cleaning, ganyan. So ako naman, wala pa naman ako nararamdamang kakaiba, pero mas maganda nga is prevention. So kapag ka nagka-budget tayo, kailangan na nating ipalinis to, tapos palit air filter, tapos ipapa-tune up natin yung valve clearance, ganyan, para mas tumahimik na yung tunog niya. Kasi sobrang ingay niya na talaga ngayon kumpara dati. Pero yung tensioner ko naman is okay pa. Yung tensioner, yung clutch housing, clutch lining, tsaka plates, okay pa. Wala pa ako nararamdaman kahit ano pagka ako'y nagpapatakbo. Yun nga lang, sobrang ingay na ng aking makina, kaya kailangan na natin ipa-tune up. Iipon lang tayo ng konting budget para sa pagpapa-tune up nito, tapos dadalhin natin to kay Boss Win Motovlog. Doon na lang tayo magpa-tune up para ano, dapat nga ito ano pa 12,000 odo na pa-tune up na, pero okay lang siguro kasi wala namang masamang nangyayari sa kanya. So yun mga friends, kailangan na lang talaga siyang ipa-tune up. So hanap lang tayo ng schedule at saka budget para doon. Tapos ano ba? Itong aking bracket set, yan. So kadugtong naman yan ng makina, so sabay na nating i-review. So mapapansin nyo, may mga parts siya na manipis na, at may mga parts siya na makapal pa. So hindi na siya even. Hindi ko alam kung bakit ganun yung nangyari, pero para sa akin okay pa rin naman yan, nagagamit pa, and hindi naman siya tumatabsong. Alam niyo ba yung tumatabsong? Basta hindi siya nagsasala. So yan yung sprocket set natin. Stock pa rin yan, 1446, at napakasarap pa rin niya gamitin. Tapos dito naman sa aking mugs, yan, ang mugs ko is makinis na makinis pa, wala pa siyang bengkong at hindi pa siya na dadalay ng kahit anong lubak. So sobrang tibay ng mugs na to. Stock is good talaga sa mugs.
Ewan ko kung bakit, pero parang trip na trip ko talaga tong mugs na to kasi sobrang tibay talaga niya, sobrang tigas. Kahit malambot yung gulong ko, hindi siya basta-basta nasuko ano. Kaya pakaganda niyan. Tapos dito naman tayo sa aking gulong sa likod. Kasi dito na rin naman tayo. Ang gulong ko sa likod, kung mapapansin nyo, yan, pag nakaganyan. Kung mapapansin nyo, yan ay medyo flat ng papaganon, hindi siya ganon. So medyo pudpud na yung gitnang part niya kasi yan naman lagi yung ginagamit natin. Tsaka hindi ako masyadong nagbabangking kasi hindi naman ako nagtatrack. Dito lang naman ako. Kaya ganyan na yung itsura ng aking gulong. So by December siguro palitan na natin tong gulong na to. Para bagong taon, bagong gulong, bagong adventure tayo, no? So yan, apaka solid ito gamitin. Halos 2 taon ko rin nagamit eh. 2 taon talaga magagamit kasi hanggang December siya. So kung may gusto sa inyo na hublian tong gulong na to by December, mag PM lang kayo sa akin, no? At ibibigay ko to sa inyo ng halos ano na rin presyong pangbigay na, parang ganon. Kasi layo na rin nabot nito, halos magta 20k odo to sa December, ganon. So next is ating brakes. So ito ang pinaka crucial ano sa akin, para sa akin magda-drive, itong brake. Ito nga pala is palit na yung hose. Yan, nagpapalit ako kay Boss Win noong nagpapalit din ako ng ball race. Yan, tapos itong mga brake pads ko is makapal pa. Ayan o, kung makikita nyo makapal pa yan brake pads ko. So medyo sumasayad yata. Medyo sayad siya pero okay pa naman yung kanyang free wheel. Yan o. Yan, palit na rin tong brake master, brake pump. Yan, kasi nagpalit din akong shifter, kailangan magpalit ng brake pump. So para sa akin is medyo may nagbago naman sa performance ng pagpreno niya mula nung nagpalit ng brake pump. At hindi naman ako nag-aalangan sa pagpreno, kaya okay na okay naman to. Combination ng Nissin 1-pot caliper at RCB na brake pump, tapos RCB shifter. Okay naman yung combo niya, hindi naman ako nag-aalangan sa pagpreno, kaya okay na okay pa. Tapos yung kayod nito, yung kayod nitong aking brakes is hindi pa malalim oh. Parang wala pang bawas eh. Ang galing eh, parang wala pang bawas oh. Hindi ko pa nararamdaman yung kanto, pero may konting gas-gas na, kaya okay pa yan, goods pa yan, matagal pa yung magagamit. Tapos itong brake fluid, bagong brake fluid na yan, kasama ng brake pump na nilagay ni Boss Win. Yan, hindi na mabawasan. So ibig sabihin, walang tagas ang ating preno. Napakaganda. And then itong aking tambutso, yan na, itong pinaka nagbago sa aking motor. So lahat naman ng motor nagbabago yung ganito pag matagal-tagal na ginagamit. So yan, nangangalawang na siya, no? Abot na hanggang dito. Ito malala, pag nabutas to, palitin talaga yan. O kaya magpapalit lang ako ng elbow, na big elbow. Tapos ewan ko, bahala na kung ano mangyayari dito. Basta gagamitin ko muna to hanggang masira, hanggang maubos. Yun lang, gagamitin ko talaga to hanggang maubos. Hindi ko to papalitan basta-basta. Hindi muna ako magpapalakas ng tambutso. Saka ako na lang papalitan to kapag ano na talaga, hindi na siya pwedeng gamitin. So next is itong brake disc sa una. Yan, ito meron medyo malalim na, nararamdaman ko na yung kanto. Kasi mas madalas ko talaga ito ginagamit kaysa doon sa likod. Mas madalas kong ginagamit yung preno ko sa una kaysa likod. Tapos yung brake pads natin dito is makapal pa rin naman, okay pa rin naman siya gamitin, kaya walang problema dyan. Yan, tapos yung radiator, yan, madami na siyang yupi-yupi, pingkot-pingkot. So wala tayong magagawa dyan, tinatamaan niya ng mga bato. So overall mga friends, masasabi kong sulit naman yung binayad ko dito sa aking motor, kahit medyo mahal. Dati nga hindi ko akalain na makakabili ako ng ganito. Kasi dati yung buhay namin is parang ang mabibili ko lang ang motor yung mga
yung mga impound at saka yung mga pinagbebenta ng tao ng mga walang rehistro, mga ganon. So masaya ako na nakabili ako ng ganitong motor, at sign ito na nag-i-improve yung buhay namin. So in performance naman niya, masasabi ko na hindi pa rin naman ako niya binibigo, kasi yun lang talaga yung gusto kong takbo. Kapag ginagamit ko siya, yun yung gusto kong takbo. Sobrang banayad, pero hindi ganun kabagal, parang ganun ba. Kaya okay na okay ako sa kanyang performance, hindi talaga ako binigo. So overall, okay pa naman yung motor ko. May mga konti tayong kailangan palitan, kailangan ipaayos, kailangan ipalinis, ganyan. Pero kasama yun sa maintenance ng ating motor. Kaya medyo mahal. Medyo mahal talaga. Kesa naman lumala na mas mapamahal ka pa, no? Di ipaayos mo na agad kapag hanggat maaga pa. Yung throttle cable ko naman at saka clutch cable is okay pa naman, no? Wala akong nararamdaman kahit anong sabit. Tsaka pinatingin ko rin naman yan kay Boss Win Motovlog noong tinanggal yung kaha nito. So okay pa naman daw yung throttle cable ko, hindi pa rin naman daw palitin. May mga konting lang daw, may mga konting putol, pero okay pa naman daw. Hindi naman siya totally pala putol, parang may mga konting nit pa. May mga naman ako dito, may mga reklamo rin ako, pero hindi ko na sasabihin dito. Yung main issue lang naman talaga niya is yung shock sa una na hindi ganun katigas or kaganda, pero magagawa naman yan ng paraan. Basta may pera ka, magagawan mo yan ng paraan. Ako siguro matagal-tagal pa. So may mga pagkakamali din naman akong ginawa dito sa aking motor, gaya ng pagbili ko ng mga bagay na yung mga accessories, ganyan kung ano-ano na hindi ko naman dapat pinapalitan. Pero ando na tayo sa may-ari tayo ng sasakyan So talaga siya, parang ang tawag doon, parang nagiging bisyo pagka may sasakyan kang sarili, napapalitan mo yung mga parts na hindi mo naman necessary palitan. So nauna ko yung mga ganung bagay kaysa sa pagpapatono ng shock ko. Pero hindi naman siya nakakasira sa sa shock talaga sa motor pala. Pero minsan pag nalubak ka, syempre magsisisi ka, dapat pinatono ko muna pala, ganyan. Pero wala, ganun talaga pagka may motor ka, hindi ka masasatisfy na stock lang yung motor mo. Unless pang negosyo siya at saka pang trabaho. Kasi itong akin service ko lang naman. Tsaka ito motovlog, ganyan. So okay pa naman yung motor ko after 16,000 odo. Masarap pa siyang gamitin. Hindi siya nakakasawang gamitin actually, kasi manual siya Tapos meron pa ba? Ano pa ba? Ito nga pala, ito nanti ko na makalimutan. Ito pala yung madaling madaling na palitan sa akin na part ng fairings, itong chain cover. Kasi yung dati, yung stock, gumano na siya, nakaganito yan. So hindi niya rin natatakpan yung chain. Nagtatalsikan pa rin dito yung langis tsaka yung lube. So natatalsikan yung angkas, kaya bumili akong bago. So yan, tas yung coolant is mataas pa, so hindi nyo makikita dito, pero goods pa yan. So overall talaga masasabi kong maganda pa rin tong motor na to, although marami tayong papalitan, pero para sa akin sulit talaga mga friends. So yun lang, maraming salamat sa pagnood nitong video na to. At kung may katanungan kayo about dito sa aking motor, i-post nyo lang sa comment section at sasagutin natin if kaya natin sagutin. Pero pag hindi ko alam ang kasagutan is pasensya na kayo mga friends. Hindi talaga ako expert sa pagmumotor or sa parts ng mga motor. Ako po ay driver lang. So yun lang mga friends. Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung umabot kayo dito sa video na to at nagustuhan nyo tong content na to, huwag nyo makakalimutang mag-subscribe at i-like or i-share itong video. So yun lang mga friends, maraming salamat. At may konti lang akong paalala,
maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace. Yeah.